Isang trahedya ang nagpabago sa pananaw ni Conan. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng binata. Masasabing masagana pa noon ang ilog na siyang pinagkukunan nila ng mga lamang dagat para sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang nasabing lugar ay hindi na naging ligtas lalo pa sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Maraming nagsasabing nakakaengkwentro sila ng hindi matukoy na uri ng nilalang na kung saan nangunguha ito ng buhay na tao. Lasing ka na naman. Halos gabi-gabi na lang lasing ka, anak. Tsaka parang hindi mo na naayos ang sarili mo. Kabinata mong tao, parang sa sitwasyon mo daig mo pang may isang dosenang asawa. Matagal nang wala ang tatay mo. Tanggapin na lang natin kesa naman sirain mo ang sarili mo kakainom. Matagal ko ding pinaghahandaan ng mga demonyong nilalang na pumatay kay tatay inay. Kung anong klase sila, yan ang hindi natin alam. Ako? Lasing? Sinasabi ko lang, Nay, oras na makasalubong ko yung aswang na pumatay sa tatay ko, tatagpasin ko din ang ulo nila. Mga demonyo sila! Napayak si Nanay Isabel dahil ayon sa kanya, wala namang matibay na ebidensya kung sino nga ba ang pumatay sa asawa niya. Ni hindi niya din matukoy kung aswang nga ba ang salarin. Mangingisda din itong si Tatay Budoy na ama ni Conan. Ngunit bigla na lang itong natagpuan sa pangpang na gutay-gutay ang katawan. Animoy nilapa ng kung anumang mabangis na hayop sa ilog. Hindi yun matanggap ni Conan kaya halos gabi-gabi itong lasing at bitbit ang mga gamit ng tatay papuntang laot. Wala itong pakialam kung may makasalubong ba na kung ano. Basta laging laman ng kanyang pag-iisip ay ang makaganti. Alahanin mo sana na ikaw na lang anak ang meron ako. Ngayon, kung ganyan pa ang gusto mo, ano na lang ako? Wala na ang tatay mo. At kailangan nating tanggapin yon. Masakit man pero pakiusap anak. Makinig ka naman sa akin. Patawarin niyo po sana ako, Inay. Pero hindi ko magawang sundin ang mga pinag-uutos niyo. Ramdam kong kailangan kong ipaghiganti ang tatay ko. Ano man ang mangyari, kung hindi tayo gagawa ng aksyon, posibleng marami pa ang maging biktima. Aksyon? Itataya mo na lang din ang buhay mo para sa iba. Wala tayong laban, anuman ang mga nilalang na yon. Kung sakali ba kaya mong ipaglaban ang sarili mo? Alalahanin mo sana na nilanggam, hindi mo kayang tirisin. Yung pa kayang mamamatay tao. Nahinto ang kanilang pag-uusap nang may biglang kumatok sa kanilang pinto. Nagkatinginan ng dalawa dahil maghahating gabi na ng mga oras na yon. Wala naman silang inaasahan na panauhin. Nagkatinginan ng mag-ina dahil parang hindi gawain ng matinong tao ang halos masira na ang pinto dahil sa ginagawa ng nasabing panauhin. Nung una, mahina lang ang katok. Pero ang kasunod ay pawang napapalakas ang pugpog. Kumuha ng itak si Conan bago pinihit ang pinto pabukas. Ayon sa kanya, panigurado lang kung sakaling masamang tao ang kumakatok. Ano? Papalaot ka ba? Tara na! Isama mo ako! Gusto ko na lang sana ding mamatay Walang kwentang buhay ito. Kung hindi lang sana masama pumatay ng mga babaeng malalandi, ginawa ko na! Imbis na magalit si Conan, naawa ito sa tiyuhin. Kahit lasing na lasing, mababaka sa pagbumuka nito ang nararamdaman. Batid niya kung ano ang tinutukoy ni Tio Dodong. Ang babaeng kinakasama nito ng matagal ay bigla na lang siyang iniwan. Nakikita niya ding hindi na tama ang ginagawa ng tiyuhin dahil sa halos araw-araw din itong paglalasing. Ang masaklap, kinalbo niya ang ulo. Maging kilay at pilikmata ay tinanggal ng tiyuhin. Hindi niya mawari kung nilayasan na din ba ng bait ang kaharap. Animoy wala ito sa tamang pag-iisip. Dahil sa inait ang lahat ng buhok sa ulo,
at sa muka, nagmuka itong bulate. Anang mana ka dyan sa tiyuhin mong parang syokoy. Diyos ko, timplahan mo nga yan ng kape doon ng mahimasmasan. Abay, pag-ibig ang naging problema nito. Mula pa talaga dati. Pang ilang babae na ba yan, Dodong? Diyos ko, kumuha ka kasi ng babaeng matino. Huwag doon sa mga bayaran. Kaya ka naiiwan eh. Tsaka, kailan pa naging maayos yung buhay mo? Abay, halos pumirmi ka na sa bahay aliwan ah. Kaya yan din ang napapala mo. Babae pa more! Maya-maya pa po ako, Tiyo, aalis eh. Baka madaling araw. Halika muna sa loob at makapagpahinga ka. Wala ka man lang kasama sa inyo. Eh, Nay, dito na lang muna kaya si Tiyo. Dito kahit papano eh, may makakasama tayo kaysa naman doon siya sa kanila. Baka ano pa gawin nito sa sarili niya eh. Imbis na mag-sermon ka po dyan, halika po, tulungan na lang natin siya. Biglang kumanta ang tiyuhin na nagpatawa sa mag-ina. Dansa'y bayaan ko ikaw, huli ako sa payaw, kung ikaw hidlawon ang payaw, imo lang paypayon. Kasabay ng pagngisi nito na animoy may naaalala. Pakembot-kembot pa ito habang kumakanta. Imbis mairita ang dalawa, hindi nila maiwasang tumawa. Samaan pa ng pagmumukha ng tiyuhin na parang syokoy na walang buhok. Sa kabilang banda, gusto lang din na mag-ina na libangin ng tiyuhin, lalo pa hindi naging madali ang pinagdadaanan ng tao. Ilang sandali ang lumipas nang naupo si Tio Dodong sa gilid. Animoy nakaramdam ito ng pagkahilo dahil sa ginagawa. Dala ng kalasingan, nakatulog na lang ito nang makadama ng pagod dahil sa pinaggagawa. Samantalang si Conan, nag-ayos ng sarili at mga gamit pang laot. Naghanda na din ito ng mga pwedeng magamit pang depensa kung sakaling may makainkwentro sa pupuntahan. Suot ang sombrerong may nakadikit na maliit na ilaw. Ito ang ginagamit ng halos karamihan ng mga namamangka sa lugar nila. Madalas sagwan lang ang ginagamit ng mga namamalaot, kung kaya't laking tulong itong sombrerong may dalawang gamit. Maliwanag ang buwan noong mga oras na yon. Kaya't malakas ang loob ng binata kung sakaling may makasalubong ay madali niyang makikita. Ilang sandali ang lumipas nang magpaalam sa ina. Wala na ding nagawa si Nanay Isabel kundi paalalahanan ang binata na mag-iingat sa paglalayag. Habang binabagtas ang kahabaan ng pilapil patungong daungan ng bangkang ginagamit sa pangingisda, nakasalubong niya si Juan. Isa ding mangingisda ngunit wala itong sariling bangka. Halos gabi-gabing nag-aabang lamang ito ng mga dumadaan upang makisabay. Nagkataon na si Conan ang nakasabay niya. Pre, ikaw lang ba mag-isa? Pasensya na ha. Kung maaari sana pakikisabay ako. Hayaan mo, hindi ako magiging pabigat. Matutulungan pa kita sa pagsasagwan. Kinakailangan ko lang talaga ng masasakyan pa-applya O sige pre. Pero hindi ako aabot dun Alam mo naman, sobrang layo na nun. Dito lang ako sa bandang Bangon. Sa may mga malalaking puno ng bakawan. Alam mo na dito, marami ang alimasag ganun ba? O siya, sige. Medyo malapit na lang din naman yon sa lugar Pwede ko nang lakarin. Dadaan na lang ako sa Nyugan. Medyo maraming aso pero siyempre, kailangan ko din kasing kumayod Sa hirap ng buhay ngayon pre, kahit delikado baliwala na din. Napaisip si Conan sa naging saad ni Juan. Alam niyang hindi ligtas kung dadaan sa Nyugan dahil hindi nila lang ang sasalubong sa'yo pag nagkataon.
kundi ang mga dambuhalang aso na siyang bantay ng lugar. O siya, sige. Ihatid na lang kita pa, Playa. Baka kasi ano pang mangyari sa'yo oras na doon ka dumaan eh. Dadaling ko pa sa konsyensya ko pag nagkataon. Siya nga pala, Juan. Takot ka ba sa aswang? Sa napapansin ko halos gabi-gabi kang nakikiangkas eh. Tapos kung saan ka sumusuot para lang makahuli ng alimasag. Buti hindi mo natsyetsyempuhan ng mga aswang. Ang totoo, natatakot din ako kaya lagi nga akong may dalang ganito eh. Ang lati kong gawa sa buntot pagi. Ang dami ng anak ko, Conan. Iisipin ko pa bang kung ano mang asong yan? Pareho lang natin silang nagugutom din pero oras na makasalubong ko ang isa sa kanila, sigurado hindi sila sasantuin itong gamit ko. Kung takutan na lang din ng labanan abay, matagal lang naubos ang sa akin. Mas takot akong walang isasayang ang asawa ko para sa mga anak ko. Hinatak nito ang nakataling buntot pagi na nasa bewang. Sa haba ng gamit na yon, kahit ilang di pa lang ang kalaban ay matatamaan niya. Ayon kay Juan, kung iisipin ang takot, walang mangyayari sa buhay nila. Lalo pat tanging panguhuli lang ng alimasag ang alam niya upang masustentuhan ang pamilya. Napahanga naman si Conan sa kaharap. Batid niyang napaka-responsabling ama ni Juan. Lahat ginagawa nito, mabuhay lang sa malinis na paraan ng pamilya. Ganun pa man, hindi mawala sa isip ng binata ang panganib, gayong isang pagkakamali lang ay maaring buhay ang kapalit. At kagaya niya, mauulila ng dahil lamang sa mga nilalang na walang mga kaluluwa. Ilang minuto lang ang lumipas nang marating nila ang Aplaya. Kay liwanag ng buwan ng mga oras na yon. At nakasentro ito mismo sa daungan. Napakatahimik ng lugar. Animoy huni ng mga kuliglig at mga ibon ang maririnig. Maya-maya pa'y nagpasalamat si Juan dahil kahit malayo, inihatid pa siya ng binata. Akmang ihahakbang niya ang mga paa pababa ng bangka nang bigla na lang nakarinig ng pagsipol. Nung una, mahina lang. Pero nang biglang sunod-sunod na animoy sipol na panaghoy sa ilalim ng sikat na malaking buwan. Napatras si Juan imbis na bumaba ay inabisuan niya si Conan na magsagwan pabalik. Nang ilabot at nakaramdam si Juan ng panganib, lalo pa nang nasipat niya na may nakatayong figura sa di kalayuan sa kinaroroonan nila. Ang animoy naghihintay lang sa paglapit niya. Hindi man ito klaro kung ano, pero sa isang pamilyar na huni ng nasabing nilalang, nakakasiguro si Juan na may banta sa lugar. Bakit? Wala naman akong naririnig, Juan ah. Ayos ka lang ba, pre? Ano yun? Parang huni lang naman yun ng ibong takray. Yung tagahudyat ng galaw ng ilog sa madaling araw. Saka pareho mo, pre. Nakahanda din ako kung sakaling may biglang manambang sa atin. Huwag lang siyang magkamaling lumapit dito at may kalalagyan siya. Habang nagsasalita si Conan, inayos nito ang bangka pabalik sa bagon. Nakaramdam na din ito ng animoy pagbigat ng presensya sa paligid. Habang nagsasagwan, panayang himas ng binata sa nakasukbit ding itak sa tagiliran. Pre, ayos lang ako. Bumalik na lang tayo sa bangon. Mali ang tiyempo natin eh. Yung basta ibon na takray. Ang sipol na yon ay huni ng isang alagad ng mandaragit. Alam na alam ko dahil minsan na din akong nakasalubong ng malademonyong ibon eh. Nung minsang nakasama ko si Ingkong Tasyo, ang ama ko. Mapanlin lang ang mga aswang na namumugad malapit dito sa lugar natin. Palibasa, wala pang masyadong kabahayan. Napahinto sa pagsasalita si Juan nang biglang may naramdamang dumapo sa kanilang sinasakyang bangka. Ito'y isang ibon na tinutukoy nila kanina lang. Lumapag ito sa dulong bahagi ng kanilang bangka. Nasa gitna si Juan at nakaharap kay Conan, kaya hindi niya ito nakikita. Ngunit dahil sa lakas ng presensya ng nasabing hayop, kung kaya't nakakasiguro si Juan na ito'y kampon ng isang aswang.
Samantalang agad namang yung nakita ni Conan dahil nakaharap siya kay Juan at ang nasabing ibon ay nasa likod nito na may halos 2 dipa ang pagitan. Ayon sa paglalarawan ni Conan, maliit lamang ito na kawangis ng isang maya. Pero ang nagpakilabot sa binata ay ang mga mapupula nitong mata na nakatitig sa kanya na animoy may nais ipabatid. Agad niyang inabisuhan si Juan dahil bigla siyang nakaramdam ng kaba. Lalo pa nung biglang sumipol ng pagkalakas-lakas ang nasabing ibon. Pre, huwag kang lumingon at nakiangkas siya sa atin. Nasa likuran mo lang ito. Hindi ako sigurado pero parang ito yung sinasabi mo eh. Huwag kang paalata. Alam ko. Oo, yan ang sinasabi ko. Kaya mo lang. Mata nila yan. Magsagwan ka lang at akong bahala. Ang hayop, nagtawag pa ng kasama. Pero parang delikado tayo kung sakaling dito tayo tatambangan sa may ilog. Kaya pakiusap ha, huwag kang magpakita ng takot. Tuloy mo lang ang pagsasagwan. Napatango na lang si Conan habang patuloy lamang sa pagsasagwan. Para mapakalma ang sitwasyon, napasipol din silang dalawa at nagkunwaring walang alam sa nangyayari sa paligid. Sa kada sipol na ginagawa ni Conan, sumasabat din ang nasabing ibon. Pakiwari nila ay nakikisabay pa ito sa kung anong liriko na ginagawa ng binata. Sa kabilang banda, dahan-dahang hinugot ni Juan ang buntot pagi na nakatali sa tagiliran niya. Nakiramdam lamang ito at taghanap ng tamang tiyempo. Ilang minuto ang nakalipas nang biglang gumalaw ang ibon. Akmang lilipad ito nang biglang tumayo si Juan sabay hampas sa kinaroroonan ng ibon. Nung una, hindi niya ito natamaan kaya napalakas lalo ang huni ng nilalang na animoy nagtawag ng tulong. Maya-maya pa, nasipat ni Conan ang animoy kumpul ng mga kawangis na nilalang pasugod sa kinaroroonan nila. Dahil sa liwanag ng buwan kung kaya't kitang-kita ng binata ang kabuuan ng nasabing mga hayop. Samantalang wala namang tigil sa paghampas ng buntot pagi si Juan. Hindi na alintana nito kung saan direksyon tumatama. Dahil sanay naman sa pagbalanse si Juan kung kaya't kahit nakatayo siya sa gitna ng nasabing bangka ay baliwala. Delikado pre, ang dami nila. Tama na muna yan at tulungan mo ako magsagwan, bilis! Tama ka, hindi tayo ligtas kung dito sa tubig tayo dadaan. Wala na tayong pagpipilian kundi hinto mo ang bangon pre. Mas ligtas tayo kung maglalakad. Huwag mo nang isipin na makasalubong natin ng mga aso. Wala din tayong pagpipilian eh. Nakasisiguro akong hindi lang ibon ang hahabol sa atin mamaya. Sa unang pagkakataon, doon pa lang kinabahan ng husto si Conan. Hindi niya inakala na ganun katindi ang galaw ng mga nilalang. Bigla niya ding naisip paano kung hindi kasama si Juan. Malamang hindi siguro niya kakayanin kung siya lang mag-isa. Sa kabilang banda, hindi niya maiwasang maibalik tanaw ang mga naiplano kung sakaling makasagupan niya ang rason bakit namatay ang tatay niya. Sa haba ng panahong hinintay niyang makaengkwentro ang mga nasabing nilalang, hindi inaasahan ni Conan may kaakibat palang banta kahit pa ultimo alaga pa lang ng mga mandaragit ang kanilang nakasalubong. Kakaibang kilabot ang bumalot sa sistema ng binata, lalo pa nung biglang umiba ang naging galaw ng nasabing ibon. Pre, hoy pre, nasa kaligitnaan tayo ng peligro. Huwag mo munang unahin ano man yung nararamdaman mo. Huwag ka magpakita ng kung anumang takot. Dahil oras na naramdaman nila yung nararamdaman mo, sigurado kung kukunin nila ang pagkakataong yun para mas lalo tayong sugurin. Tumayo ka dyan at maglakad tayo. Malapit nang bumaba ang buwan, oh. Sigurado, hindi na nila tayo masusundan. Saan tayo dadaan? Hindi ko kabisadong lugar. Alam mo namang malayo na tayo sa baryo at madalas mas nakatuon na ako sa pagbabaybay ng ilog. Hindi ko nga nabababa yung bangon eh. Kahit palagi akong naglalatag ng gamit sa lugar, pero ni minsan hindi ko man lang sinubukang maglakad sa lugar. Malapad na pala isdaan ng nandyan pre. Ako nang bahala. Balikan na lang natin ang bangka mo mamaya pag may araw na. Doon pa lang napagtanto ni Conan na nakatali na pala ang bangka sa bakhawan. Kay bilis ng naging kilos ng kaibigan at nakahanda na rin itong bumaba.
Parang wala kasi sa sarili si Conan dahil sa nararamdamang tensyon at realisasyon. Kay dami ng mga nabitbit niya, dala ang sagwan at gamit sa pamamangka, binagtas ng dalawa ang kahabaan ng palaisdaan. Ayon sa kanya, hindi pwedeng maiwan ang mga yon dahil baka mawala. Dagdag pa niya, wala pa siyang perang pambili kung sakali man. Sa kabilang banda, malapad ang lugar na nilalakaran nila, ngunit meron lamang itong nag-iisang kubo na nakatayo sa mismong gitna ng nasabing palaisdaan. Ayon naman kay Juan, kailangang patayin ni Conan ang ilaw na nasa ulo nang sa ganon hindi sila makita ng mga aso na siyang kasama na nagbabantay sa lugar. Halos patakbo naman ang ginagawa ng dalawa dahil dagdag pa ni Juan, hindi ligtas para sa kanila ang lugar. Naisip niya din kasi baka mapagkamalan silang magnanakaw. Akala ko ligtas na tayo. Parang sumuong pa pala tayo sa bingit ng kamatayan, pre. Baka mamaya... Biglang napahinto si Conan sa pagsasalita nang makarinig ng mahinang pag-angil. Ramdam niyang hindi yun galing sa aswang kundi sa aso. Batid nitong namataan sila ng bantay kung kaya't hindi nila namalayan na kasunod na pala nila ito. Pre, wag kang gagalaw. Sandali lang at baka dambahin tayo. Akong bahala. Halos maihi si Conan sa kinatatayuan nang biglang ang unang pag-aangil ay naging malakas na pag-ungol. Animoy nagtatawag ang hayop ng kasama upang lapain sila. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Doble-doble ka ba ang bumalot sa kanyang sistema ng mga oras na yon? Sa kabilang banda, kalmado lang ang kasama. Hawak lang nito ang buntot pagi habang sinisipat kung saan banda ang aso. Naririnig lang naman kasi nila pero hindi nakikita kung nasaan nakapwesto. Kahit maliwanag ang buwan pero hindi naging sapat ang liwanag nito upang makita ang kabuuan ng lugar, dala na din ng naglalakihang puno ng mga bakhaw na nakapalibot mismo sa lugar. Sunod ka lang, pre. Sumunod ka sa akin at maging alerto lang. Aso lang sila, tao tayo. Kaya huwag ka matakot, ha. Pag makalampas tayo sa pilapil na to, may mga kabahayan sa dulo. Medyo may kalayuan pa pero talian natin. Diyos ko, pre, hindi ko alam ganito pala ang pakiramdam. Saka buong buhay ko, hindi ako nakatapak sa lugar na ito. Salamat at nakasama kita kahit papano. Simula ngayon, ha, makikinig na ako sa nanay ko. Isa, dalawa. Oh! Nagkandaiwan na ang gamit ni Conan dahil sa pagkaripas nila ng takbo. Hindi niya na napigilan ng pag-ihi dahil sa kaba. Hindi niya din ininda anuman ng mga naapakan basta ang tanging nasa isip niya ng mga oras na yon ay makalabas sila sa lugar. Nahinto ang dalawa sa puno ng malaking santol. Maging si Juan ay biglang nalito kung saan ang tamang daan. Kahit paminsan na siyang nakadaan doon pero dahil sa tensyon, hindi niya malamang iba pala ang nilikuan nila. Namahinga na muna ang dalawa nang masiguradong wala ng asong humahabol. Lumipas ang ilang minuto nang masipat nila ang mga hugpong ng ibon papasok sa lugar. Napakaliwanag ng buwan na nakasentro mismo sa bungad na kung saan pumasok ang mga nakahilerang ibon na akmang susundan ni Juan nang bigla siyang pinigilan ni Conan. Dito pala ang pugad nila. Kaya pala ang mga umabol sa ating aso, posibleng hindi yung pangkaraniwan. Hindi ko man nakita kung ano mga anyo nila sa malapitan pero nakakasigurado kung protektor sila ng mga aswang. Pre, natatain na ako eh. Tain-tain na ako sa takot. Kung pwede sana, mamaya na tayo magkwentuhan. Diyos ko, hindi ko na talaga mapigilan to. Eh naku, naloko na. Huwag ka dito, mangangamoy tayo nito. Natigil sa pagsasalita si Juan nang biglang umutot ang kasama. Gusto nga sanang magalit pero naramdaman niya kung ano ang dinadala ng kaibigan. Hindi din napigilan ni Conan ang pailawin ng ilaw sa suot na sombrero. Hindi kasi niya makita ang inaapakan. Hahanap lang sana ng pwesto para makapagbawas ng biglang nasentro ang ilaw kung saan ang lugar na inuupuan ng mga asong humahabol sa kanila. Napalunok ng laway si Conan nang bigla niyang makita ang maladimonyong pagmumukha ng mga hayop.
Sa paglalarawan niya, naglalaway pa ang mga ito habang nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kinaroroonan nila. Ano? Tataay ka pa ba? Ilang maling galaw mo, pre. Patotodas tayo. Bunutin mo ang itak mo't lalaban tayo. Ulang yan. Napagod na tayo kakatakbo. Akala nila, kaya nila tayong ganyang-ganyanin. Uminit ang ulo ni Juan. Hawak ang latigo na gawa sa buntot pagi. Hindi na ito tumakbo. Ngunit buong tapang na hinamon pa ang mga aso. Walang pakialam si Juan sa pwede nilang sapitin pero parang napagtanto niyang mas lalo silang tatakutin kung hindi nila ito haharapin. Walang ya kayo. Kanina nyo pa pinapainit ang ulo ko eh. Sige, sugod. Nang makita nyo hinahanap nyo. Samantalang nasa gilid lang si Conan. Hindi na nakapagpigil sa tawag ng kalikasan. Ayon sa kanya, hindi na kaya ng sarili ang magpigil pa. Lalo noong sunod-sunod ang pag-atake ng mga nasabing aso kay Juan. Napatanga na napapahanga si Conan dahil sa tapang ng kasama. Pinaghahampas ni Juan ng buntot pagi ang mga nakikitang sumusugod sa kanila at siya namang kinatakot ng iba pang mga aso. Nagtatangkang sugurin sila. Nagsipagtakbuhan na lamang ang mga hayop palayo. Sa kabilang banda, guminhawa ang pakiramdam ni Conan matapos magbawas. Ayon sa kanya, dala pa ng kinaing pulutan kung kaya't hindi maganda ang pakiramdam. Nadagdagan ng sobrang takot at tensyon dahil sa nangyari. Napatakip naman ang ilong si Juan dahil sa amoy. Na mga oras na yon ay bumaba na ng tuluyan ng buwan. Alam nila pareho na mag-uumaga na kung kaya't nagpatuloy na lang sila sa paglalakad. Naabot nila ang dulo ng lugar at tama nga si Juan, may mga iilang kabahayan na silang nadaanan. Sobrang kabisado ni Juan ng pasikot-sikot ngunit napahinto ito sa isang malaking lumang bahay. Nagtaka pa ito kung bakit sa ilang taon niyang paninirahan sa baryo at makailang beses na din itong napadaan sa lugar na yon, noon niya palang nakita na may nakatayong lumang bahay doon. Oh, parang natigilan ka pre. Lumang bahay? Kanino kaya to? Medyo madilim pa kasi ang paligid kaya hindi pa natin makita ang kabuuan. Saka abandonado na yata to pre. Parang mali ang daan na tinahak natin pre. Parang hindi ito yung daan papunta sa baryo natin. Kung hindi ako nagkakamali bahay ito ng isang principal sa paaralan ng elementarya sa atin si Sir Flores. Pero matagal na din patay yun Sigurado wala nang tao rito. Biglang may narinig silang mga pagaspas. Animoy papalapit sa lugar. Hinila ni Juan si Conan para makapagtago sa nakatayong kahoy. Ilang mga kalalakihan ang nakita nilang pumasok sa mismong bahay. Nakatalokbong ito ng itim na sutana. Hindi nila kilala ang mga nasabing tao pero nakakasigurado si Juan na hindi pangkaraniwan ng mga taong nakatira sa lumang bahay. Ilang sandali lang, nasipat nilang dalawa ang unti-unting pagliwanag ng lugar. Indikasyon na umaga na at kinailangan na nilang dalawang bumalik kung saan naiwan ang kanilang bangka. Hindi na din kasi nakita ni Juan ang daan pauwi sa baryo nila. Animoy ibang lugar ang dinaanan kung kaya't nagpasya na lang silang dalawang bumalik kung saan nakatali ang kanilang bangka. Sino kaya yung mga yun pre? Kung hindi ako nagkakamali ang bahay na nakita natin matagal nang walang nakatira. May anak na naiwan si Sir Flores pero alam ko hindi yun uuwi dun Sa ganong sitwasyon? May punto ka pre. Pero sa ngayon, wag na muna nating isipin yun. Lalo pat kailangan muna nating mamangka. Kung hindi dahil sa mga nilalang na yun sana marami pa tayong huli sa ngayon. Nagpuyat lang tayo para matakot Napailing si Juan habang nagsasalita. May kalayuan din ng kanilang tinakbo. Nang madako sila sa bahay kubo kung saan nakita niyang hindi naman ganon kaagresibo ang mga hayop gaya nung gabi, ni hindi nga ang mga ito kumakahol kahit nakikita na sila. Kasama pa ng mga aso matandang nagbabantay ng lugar. Napahinto si Juan at nagbigay galang sa nasabing matanda. Maayong aga, Choy!
Maagi lang kami tanan. Muagi lang kami. Nakatingin lang naman ang matanda ngunit hindi ito sumagot. Nakita ni Conan na iilan sa mga aso nito ay mga sugat at ang iba'y mababakas pa ang tama ng buntot pagi kung saan nakatali sa gilid ni Juan. Nang madako naman ang tingin na matanda sa gamit ay biglang umiba ang ekspresyon ng mukha nito. Pakiwari ni Conan, bigla itong namula maging ang kanyang mga mata. Hindi man lang nagpakita ng kung anong takot si Juan. Nakipagtitigan pa ito sa matanda na animoy di natitinag sa kung anumang reaksyon ng kaharap. Sa kabilang banda, mas pinili na lang ng dalawa ang maglakad ng mabilis. Ayon kasi kay Juan, hindi tao ang kaharap nila kundi isang aswang. Hindi nito magagawang kumprontahin sila patungkol sa kalagayan ng mga aso dahil ramdam ni Juan na may takot ito sa gamit niya. Samantalang si Conan ay napapahanga sa kasama. Ni hindi man lang niya ito naramdamang natakot sa kaharap gayong batid niyang dayo sila sa lugar. Hindi pa sila latagan ng kaso kung sakali dahil pribado ang nasabing palaisdaan at hindi yun bukas para sa tao. Buti na lang pre, hindi umangal yung matanda. Grabe ang tinamo ng mga aso niya Meron pa yatang napuruhan mo. Sa mukha ng matanda akala ko hahabulin tayo Pasalamat siya, binuhay ko pa yung mga alaga niya. Kung nagkataon, umabot sa bunbunan ko yung galit. Nako, wala sanang mabuhay sa mga hayop na yun. Hindi mga normal pre. Kahit ang matanda, posibleng isa din yung matanda na yun na nag-aalaga sa mga humahabol sa ating kagabi. Posibleng isang aswang yun Abay, nakita mo naman yung ekspresyon niya, di ba? Nang makita yung gamit ko. Hindi ko siya sasantuin oras na mali ang maging hakbang niya. Walastik ka talaga pre. Hindi ka malang natakot sa mga yun. Akala ko matapang na ako pero wala pala ako sa kalingkingan ng tapang mo. Pre, sa buong buhay ko, dalawa lang ang kinatatakutan ko. Una, ang Diyos. Pangalawa, yung mawala yung pamilya ko. Sa mundo, hindi mo kailangan maging magaling pero kailangan mo ng 1,000,000 tapang. Napakabata mo pa pre para sa ganitong usapin Pag nagkapamilya ka na, mag-iiba yung level ng tapang mo. Siyempre, ilagay sa tama. Biglang natahimik si Juan nang marating na nila ang pinagtalian ng bangka. Napangiti ito nang makitang wala namang nawala sa kagamitang naiwan nila. Nang mga oras na yon, napagpasyahan muna nilang umalis sa lugar. Umikot na muna sila ng rota. Ayon kay Juan, hindi pa siya pwedeng umuwi gayong wala man lang dala na kung ano para sa pamilya. Bago pa man ang paglalayag ng dalawa sa kabilang pangpang, napayuko si Juan at nagpatira pa. Nagulat si Conan sa ginawa ng kasama. Animoy hindi inaasahan ng binata ang mga hakbang na ginagawa ni Juan. Pakiwari ni Conan, may mga sinambit itong mga kataga na hindi niya maintindihan. Nang matapos ay ngumiti ito habang napabigkas ng, Salamat sa Diyos. Naway yung mga pagpapala ay magdudulot ng masaganang pamamangka. Napakunot ng noo ni Conan dahil hindi niya inaasahan na may mga aral siyang matututunan kay Juan. Hindi niya din lubos akalain na may kagalingan ng kasama lalo na sa usaping espiritual. Hindi lang tapang ay pinakita ni Juan, ngunit maging ang sentro at kaayusan ng kanyang pagkatao ay nailatag niya din. Napahanga naman si Conan dahil mababa sa galaw ni Juan ang kanyang disiplina, hindi lamang sa gawa nito maging sa pananalita. Kung ang umpisa ng kanilang pamamangka ay puro kilabot, ngunit nagtapos ito ng maayos at masagana. Tanghali na nang umuwi sila na maraming huling alimasag. Natuwa si Conan dahil alam niyang malaking bagay ang ginawa ni Juan. Napagaan nito ang kanilang pamamangka. Nakangiting nagpaalamanan ng dalawa. Magkaiba ang daan pauwi kung kaya't tanging pasasalamat na lang ang naitugon nila sa isa't isa. Ilang sandali lang lumipas nang mapadaan si Conan sa mga taong nagkukumpulan. Medyo may kalayuan pa sa bahay nila kung kaya't hindi niya maiwasang hindi makiusyoso. Isang bangkay ng hindi nakikilalang lalaki ang natagpuan ng mga residente.
Ayon sa kanyang pakikinig, parang tinanggalan lamang ng lamang loob ang biktima. Kinilibutan siya sa puntong may nakapagsabi na parang hinigop ng kung anong nilalang ang dugo ng nasabing bangkay. Hindi na nag-abalang sumilip si Conan. Simpleng pakikinig lamang ang ginawa niya. Dahil galing pa sa pamamalaot kung kaya't hindi din naman siya nagtagal sa lugar. Nakaramdam ito ng gutom kung kaya't nagmamadaling umuwi at naabutan niyang nag-uusap ang tiyuhin at ang nanay habang nasa labas ng kanilang bahay. Salamat sa Diyos at nakauwing ligtas ka, anak. Sobrang nag-alala kami sa iyo. Dahil doon sa bangkay na natagpuan malapit sa ilog, sobrang delikado na talaga ang panahon ngayon. Hanggang ngayon, puro haka-haka lang ang kumakalat sa baryo natin kung sino at ano ang nangyari. Ayos lang po ako. Saka marami po palang nahuli kaming alimasag. Kasama ko po si Juan, yung laging nakikiangkas sa mga namamangka. Gusto ko sanang... Napatigil sa pagsasalita si Conan na mapansing parang may kakaiba sa tiyuhin. Maliban sa wala itong buhok, parang namumutla ang kulay ng balat samantalang lagi naman itong naiinitan. Imbis na maglatag siya ng mga nangyari, mas nauna niyang tinanong kung kumusta ba ang tiyuhin. Ayos lang ba kayo, Tiyo? Parang namumutla ka po. Saka parang matamlay. May sakit ka po ba? Kumain na po ba kayo ni Inay? Oo naman, ako pa. Ayos lang ako. At saka medyo sinisikmura lang. Dahil siguro sa ininom kong tuba ng ilang araw tapos alam mo na, wala nang iwan ako ni Rosana parang wala na akong ganang kumain. Pakiramdam ko'y ibang hinahanap ng sikmura ko . Nay, pasok na nga muna tayo. Ilalako pa natin tong dala ko . At saka, Tiyo, ano ba kasi yung nangyari? Nandito lang po kami at handang makinig sa inyo. Saka, wag ka na po muna umuwi sa inyo. Dumito ka na muna nang hindi kami nag-aalala sa kalagayan mo. Kinuha na ni Nanay Isabel ang dala ni Conan habang nagsasalita din ito patungkol sa kalagayan ng kapatid. Inilahad ni Nanay Isabel ang hindi pagsang-ayon sa kung anuman ang ginagawa nito sa buhay, lalo pa sa papalit-palit na kinakasama. Hindi na din naiwasan na mag-ina na usisain kung saan nakilala si Rosana. Ayon pa kay Conan, ni hindi man lang naipakilala sa kanila ang nasabing babae. Ni hindi nag-abala ang tiyuhin para dalhin ang babae sa kanila. Maging ako, hindi ko din alam kung saan kami nagkakilala sa totoo lang. Ni hindi ko matandaan paano nag-umpisa itong lahat ng ito . Basta nakita ko lang yun sa inuman. At ayun, sumama lang sa akin. Saka, sa totoo lang hindi ko yun nakikita sa umaga pero sa gabi, bigla na lang yung susulpot. Pumatol ka sa babaeng hindi mo man lang kilala? Ibang klase ka din, Tiyo, no? Paano yan? Mahal mo ba? Kasi siguro hindi ka naman maggaganyan kung hindi mo mahal yung tao. Tao? Pakiwari ko nga, hindi yung tao . Nagkaganito ako kasi hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Sa totoo lang, ilang araw na hindi talaga magandang pakiramdam ko . Pero ito, dinadala ko lang sa inom. At saka para may mahalungkat sa tiyan ko, lalo pa sa gabi. Kaya pala para kang kitikiti kagabi. Naalala mo ba yung mga pinagagagawa mo? Buti nga't nakatulog ka ng 2 oras . Kung hindi sana maging ang pamangkin mo nag-alala sa kalagayan mo. Baka kabag lang yan, Dodong. O di kaya may nakain kang hindi natunaw. Meron akong herbal na pwede dyan. Subukan mo lang kung i-epekto sa iyo. Nagpasalamat si Tiyo Dodong sa mag-ina. Ramdam niya ang pag-aalala ng mga ito lalo na sa kalagayan niya. Sa kabilang banda, merong hindi alam si Tiyo Dodong. Lalo pa wala naman siyang ideya patungkol sa nangyayari sa mismong katawan. Binabaliwala na lang muna niya ito. Ayon pa sa kanya, anuman ang nararamdaman naway mahanapan niya din ng lunas. Maya-maya pa'y nagbitbit na si Nanay Isabel ng bandi na nilagyan ng alimasag.
Nagbili nito kay Conan na alalayan muna ang tiyuhin dahil maglalako na muna siya. Napatingin naman ang dalawa, ngunit sa kaloob-looban ni Conan may kung anong naiisip siya. Hindi niya din kasi maiwasang mag-obserba. Pakiramdam ni Conan, hindi normal ang nangyayari sa tiyuhin. Tiyo, baka mamaya kung ano-ano na po yung nangyayari sa iyo eh. Parang nababahala po ako eh. Lalo pa sa nangyayari ngayon sa paligid natin. May ikukwento nga sana ako kaso parang hindi po kapanipaniwala eh. Di ko din alam, Conan. Maging ako'y natatakot din. Lalo pa noong nakarang araw lang yung sa kasama ko sa Tagayan, nakita na lang walang buhay sa bahay nila mismo. Dilatang mata. Nawawala din ang mga lamang loob tapos mo'y sinipsip ng kung anong nilalang ang katawan. Isang araw pa lang napatay ang tao, mo'y naging butot balat na. Natigil ang kwentuhan ng dalawa nang biglang may kumatok. Nakatinginan na magtiyo. Iniisip kung sino ang kanilang panauhin. Tumayo si Conan para buksan. Biglang napatras ng bahagya ang binata nang tumambad sa harapan niya ang isang magandang babae. Pero bigla siyang napaisip dahil sa suot nitong itim na sutana. Naalala niyang bigla ang mga nakita at nakainkwentro sa bangon. Agad namang bumalik sa wisyo nang magsalita ang kaharap. Hoy, ayos ka lang ba? Parang kay sama ng titig mo sa akin. Tanong ko lang nandiyan ba si Dodong? Kagabi ko pa yan hinahanap. Dito pala siya uuwi. Baka naman may plano kang papasukin ako, no? Siya nga pala, ako ang kinakasama ni Dodong. Ako si Rosana. Sorry miss Pasensya na, medyo natahimik ako eh. Nakakita kasi ako ng maganda eh. Kaya... umandar din yung pagkabulero mo, ha? Rosana, tuloy ka. Pasensya ka na kung hindi ako nakauwi kagabi, ha? Saka, akala ko iniwan mo na ako eh. Ilang araw ka na kasing hindi nagpapakita. At sandali lang, paano mo nalamang nandito ako? Ganun talaga siguro kung markado ang isang tao. Madaling mahanap. Hindi naman ako magtatagal. Nasa sayo kung uuwi ka na. Hindi maiwasan ni Conan ang mapatingin sa tiyuhin. Masama ang naging kutob niya lalo pa sa mga katagang binibitiwan ng dalaga. Animoy iba ang dating sa pandinig ng binata. Maging ang suot-suot nito'y naging palaisipan kay Conan ang sutanang itim. Bago pa man makapagsalita ulit ang tiyuhin, iniharang ni Conan ang sarili. Tiningnan niya sa mata si Rosana. Akmang hahawakan siya nang biglang umiwas si Conan. Pasensya na pero hindi uuwi ang tiyuhin ko eh. Masama ang pakiramdam kung kaya't hindi na muna siya uuwi. Pasensya ka na miss pero parang nakita na kita kung saan eh. Hulaan ko, nakitira ka sa lumang bahay no? Para kasing hindi ka taga dito eh. Bakit parang ang layo naman yata ng nilipad mo, ng nilakad mo? Biglang umiba ang ekspresyon ng dalaga at tumingin ito ng masama kay Conan. Nakiramdam ito na animoy inaalam kung ano pa ang karugtong ng mga kataga ng binata. Pero hindi ito nagsalita, bagkus nakatitig lang ito ng makabuluhan sa kanya. Tumayo si Rosana na animoy mababaka sa mukha nito ang pagkayamot. Pero hindi ito pinagtuunan ng pansin ni Conan. Bagkus, hinawakan niya ang tiyuhin dahil batid nitong nawawala sa sarili sa tuwing naririnig ang boses ni Rosana. Bago pa man tuluyang lumabas ng bahay ang babae, nakapagsalita pa ito ng pagbabanta. Kung sana'y hindi ka nalang nakialam, pero dahil sa ginawa mo, pagsisisihan mo ang magiging balik sa'yo. Oras na hindi mo pinauwi si Dodong, sisiguraduhin kong lahat kayo sa pamamahay na to ay madadamay. Napangisip pa ito na parabang natuwa sa kahihinatnan. Hindi na lang sumagot si Conan. Hinayaan niya lang na makalabas si Rosana. Samantalang ang tiyuhin niya ay animoy na hipnotismo. Pakiwari ni Conan ay wala ito sa tamang katinoan.
Pinaupo niya ito para sana kausapin pero sa kasamaang palad, tanging pagngisi lang din ito ang naging tugon. Biglang nagpanik si Conan, lalo pa iba ang napapansin niya sa kilos ni Tio Dodong. Kinailangan niyang gumawa ng paraan para maibalik ang ulirat ng tiyuhin. Malakas na sampal ang pinakawalan ni Conan. Baka sakaling matauhan ng kaharap, na agad namang napangiwi ang tiyuhin dahil sa sakit. Aray naman! Parang lumabas ang kaluluwa ko sa lakas ng sampal mo, Conan. Nagmarka pa yata yung hinlalaki mo sa mukha ko. May problema ba? Galit ka ba sa akin? Bakit mo ako sinampal? Ayos ka na ba, Tiyo? Kanina lang ho hindi mo na kasi ako kilala eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Saka hindi kami makakapayag na sumama ka doon kay Rosana. Lalong hindi ka uuwi sa inyo. Dito ka lang, Tiyo. Rosana? Aba, matagal ko lang hindi nakikita ang babaeng yun, Conan. Saka, pakiusap. Nasusuka ako pag naririnig ko yung pangalan niya eh. Nabigla si Conan sa naging tugon ng tiyuhin. Napakamot pa siya ng ulo kung paano hindi maalala ng tiyuhin na kakaalis lang ng dalaga. Akmang ipapaliwanag ni Conan ang nangyari nang biglang dumating si Nanay Isabel. Naubos na ang paninda nito at tuwang-tuwa dahil malaki ang naging kita nila noong araw. May bitbit pa itong merienda dahil nakadaan sa tindahan ng mga kakanin malapit sa lugar. Masayang naglatag si Nanay Isabel nang biglang umiba ang pakiramdam ni Tio Dodong. Tumakbo ito papuntang likod bahay at nagsuka. Nagkatinginan pa ang mag-ina na hindi maiwasan kung ano ang nangyayari sa tiyuhin. Naglilihi yata itong tiyuhin mo, Conan. Dong, may masakit ba sa'yo? Siguro kaiinom mo yan kaya parang sinisikmura ka. Buong araw nang wala kang kain ah. Nakakasama ka ng loob ah. Lahat na lang na ibinigay ko tinanggihan mo. Tapos ngayon parang nandidiri ka pa. Nay, parang iba na din ang kutob ko sa kilos ni Tiyo eh. Parang kinakailangan na nating maghanap ng albularyo. Para kasing hindi na normal eh. Pansin niyo po, parang wala na siya sa sarili. Saka sinong matinong tao ang kakalbuin lahat ng balahibo sa katawan? Hindi pa nasiyan sa ulo, maging kilay at pilik mata tinanggal. Gawain pa ba ng matinong tao yung ganito? Napahugot ng malalim na paghinga si Nanay Isabel. Napapansin niya nga ding parang kakaiba ang kilos ng kapatid. Iniisip niya kasi baka iniwan lang ito ng kung sinong babae, kung kaya't parang nawawala sa sarili. Napaisip din siya sa naihayag ng anak. Pero parang mali kung tatawagan pa ng kung sinong albularyo gayong nakikita naman nilang walang sakit maliban sa iniinda nitong sinisikmura. Napatingin si Nanay Isabel kay Tio Dodong na noon ay papasok na at nagpupunas ng bibig dahil sa pagsuka. Hindi niya maiwasang punahin maging ang aura nitong animoy namumutla. Gusto mo bang magpadala sa manggagamot? Parang iba na yung pakiramdam mo, Dodong. Magsuot ka kasi ng damit. Baka nahanginan ka lang kaya't sinisikmura ka. Ayos lang ako. Nako, kakaubad ko lang nito. Para kasing ang init. Parang kay sarap maligo. Oo nga, Nay. Mainit. Kanina pa maalinsangan eh. Ako nga din pinagpapawisan. Ay, siya nga pala, Tiyo. Sama ka sa akin ha, mamaya. Mamamangka ulit ako. Pero siyempre, Nay, baka naman pwede muna kaming uminom. Iba din kasi pag medyo, alam mo na. Napangiti naman ang tiyuhin ko sa pagsang-ayon kay Conan. Napailing na lang si Nanay Isabel nang makitang magkasundo ang dalawa. Inilatag ng ina ang mga dala sa ibabaw ng lamesa doon sa kusina nila. Kasabay ng mga rikado para sa lulutuing ulam. Napatras si Tio Dodong nang makita ang supot na may lamang asin. Maging sa bawang ay nasa gilid nito. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam pero bigla siyang nagkaroon ng takot sa mga rikado. Sa kabilang banda, hindi ito nagpahalata sa mag-ina.
Ayaw niyang matakot sa kung anuman ang nangyayari sa katawan, pero napagtanto ni Tio Dodong na kailangan niya ng tulong. Mag-aalas 7 nang nilatag ni Conan ng pagtatagay nila. Nasa loob lang sila ng bahay dahil ayon kay Conan, ayaw niya ng ibang kasama. Lalo pat konti na lang naman ang itatagay nila. Tamang inom lang, ika nga ni Nanay Isabel. Sa di inaasahang pagkakataon, dumating si Juan. May bitbit din itong syoktong. Sa forma nito'y animoy cowboy ang kumuha ng atensyon ng lahat. Nakasukbit pa rin ang latigo na mula sa buntot ng pagi. Nakasuot pa ito ng medalyong may mga nakaukit na kataga. Ayon kay Juan, gusto niyang makasamang tumagay si Conan. Agad naman siyang pinapasok ni Nanay Isabel. Nakangiting pinaupo ng binata si Juan nang bigla itong napaatras. Nakaramdam siya ng pag-init ng mga tangan. Dahil sa nararamdaman kung kaya't napatitig ito sa kinauupuan ni Tio Dodong na nooy nakayuko habang may hawak ng baso na may tuba. May kasama pala kayong alingayo. Mukhang syokoy na nagbabalat kayo. Kahit maging hunyango ka pa, hindi mo may tatago ang tunay na balat mo sa akin. Aba, galingan mo pa talaga ang pagkiskis mo ng buhok. Pre, tsuhin ko yan. May problema ba? At saka, bigo kasi sa pag-ibig kaya ganyan ang naging itsura. Alam mo na. Hindi yan bigo, pre. Nagpatuloy kayo ng aswang. Saka hindi nyo ba napapansin? Uy, tumingin ka ng tuwid sa akin. Aswang? Sino? Paano naging aswang ang kapatid ko? Baka may tama ka lang ng syoktong, Juan. Kaya kung ano-ano nakikita mo. Inawat ni Conan ng kaibigan, pero hindi mo lang ito natigil sa paglalatag ng mga nakikita niya. Ayon kay Juan, may mga sinyales at basihan kung paano niya nasabing aswang si Dodong. Dagdag pa niya, kaya niyang patunayan kung ano-ano ang mga pinagsasasabi. Akmang hahawakan na sana ang tsuhin nang bigla namang nag-iba ang ekspresyon nito na siya namang kinagulat na mag-ina. Unan niyo ako ng tubig na may asin. Kung kaya niyang inumin, baka sakaling maniwala ako na hindi nga siya aswang. Nakatingin ng tatlo kay Juan. Samantalang mabilis namang kumilos si Nanay Isabel upang kumuha ng baso ng tubig at nilagyan niya ito ng asin, alinsunod sa sinabi ni Juan. Ayon pa kay Nanay Isabel, para matapos na lang din ang kung anong paratang sa kapatid. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, noong inabot na ni Nanay Isabel ang baso, ay siya namang iwas ni Tio Dodong. Napatras pa ito ng bagya nang ipilit ni Nanay Isabel ang hawak na baso. Ilayo mo sa akin yan pakiusap. Ano ba na nangyayari sa akin ay hindi ko din alam. Ikaw, kung may alam ka, sige, tulungan mo ako. Patawad, Isabel. Conan, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Hindi ko din hawak ang mga galaw na nagagawa ko. Tanging nararamdaman ko sa ngayon ay ang paghilab ng sikmura ko. Naloko na. Sinasabi ko na nga ba eh. Yanggaw. Malamang nayanggaw ka. Umayos ka ng pagupot, susuriin kita. Huwag kang mag-alala. May mga alam ako sa ganito. Nanay Isabel, pwede mo ba akong kunan ng kutsara sa kaputing bimpo? O kahit anong telang malinis na meron ka. Samahan mo din ng planggana. Kumalma si Tio Dodong habang nasa gilid lang si Conan at nagmamasid. Kabado man sa gagawin ng kaibigan sa tiyuhin, ngunit nanalangin na maging maayos ang lahat. Ilang saglit lang nang mailatag ni Nanay Isabel ang hinihingi na gamit ni Juan. Nilagyan niya ng syoktong ang baso at isinawsaw doon ang kutsara. Ayon sa kanya, kailangan niya lang isawsaw ang kutsara sa kung anong merong alkohol para masigurong malinis ang ipapasok niya sa bibig ni Tio Dodong. Umihip muna ito ng usal pamproteksyon sa mga palad, kasabay ng telang puti na ginawang piring sa dalawang mga mata ni Tio Dodong. Ibinukan niya ang mga bibig nito at ginawang pangharang ang kutsara sa pagitan ng dila. Habang sinasagawa ang pagsusuri, sinasabihan niya ito ng mga katagang panggapos sa kung anumang dyablo na pumapaloob sa sistema ni Tio Dodong. Nanlaki ang mga mata ni Conan nang masaksiyan niya ang mga itim na likidong inilabas ni Juan
gamit ang kutsara mula sa bibig ng tiyuhin. Sa unang pagkakataon na nangilabot ng gusto si Conan, lalo pa nang biglang manginig ang katawan ni Tio Dodong. Ipinalayo nila si Nanay Isabel dahil ayon kay Juan, napakadelikado ang oras na hindi makontrol ni Juan ang sistema ng ginagamot. Animoy magkahalong pagkamangha ang nararamdaman ni Conan. Gamit lamang ang kutsara at telang puti na ipalabas ni Juan ang yanggaw na naipasok sa sistema ni Tio Dodong. Bigla namang umihip na malakas na usal si Juan sa bumbunan ng tiyuhin. Ayon pa sa kanya, kinailangan niyang tanggalin ang mga naipasok ng aswang hindi lamang sa pisikal nitong estado kundi maging espiritual. Pre, pagkatapos niyan gagaling na ba ang tiyuhin ko? Kahit hindi nang ginagawa mo at shhh! Huwag ka munang maingay. Hindi ligtas para sa tiyuhin mo ang lugar na ito. Anumang oras ay pwede kayong sugurin dito. Mahalaga sa mga aswang ang kanilang lahi. Kung kaya't kung sino man ang kanilang napasahan, kukunin at kukunin nila ito. Tumahimik si Conan habang naglilita niya ang kaharap. Hindi niya mawari kung bakit sa dinami-rami ng pwedeng niyang gawin ay ang tiyuhin pa ang nagustuhan. Nung gabing yun, hindi umuwi si Juan. Pinili nitong samahan ng mag-ina. Ayon sa kanya, hindi pa tuluyang gumagaling si Tio Dodong. Maghihintay pa ito ng ilang sesyon ng gamutan bago tuluyang makalas anuman ang naipasok sa sistema niya. Dagdag pa niya, kinailangan lang nila ng ligtas na lugar kung saan hindi makukuha ng mga nilalang si Tio Dodong. Na Isabel, marami po ba ang asin mo? Mahaba pa ang gabi. Sigurado kong susugod sila para makuha yung pinunlaan nila. At yun ang hindi natin hahayaan. Lalaban tayo kung sakali mang magpumilit sila sa gusto nilang mangyari. Parang konti na lang ang asin ko dyan, Juan. Alam mo namang mahal ang asin ngayon. Saka umabot ako sa edad na ito eh. Dito na ako tumanda sa lugar. Ngayon lang ako nakaengkwentro ng ganito. Maraming kabahayan sa lugar. Sigurado naman ako na hindi nila gugustuhin kung sakali. Kaya nilang mag-ihip ng orasyon sa hangin, Nanay Isabel. Orasyon na kung saan lahat ng mahihina ang dungan ay posibleng mapatulog ng mahimbing. Kung nakikita nyo, nakakapambiktima sila nang wala man lang nakakaalam. Iba ang kalakaran ng mga mandaragit. Isa sila sa mga matatalinong aswang, lalo na pagdating sa pagbabalat kayo. Kaya nilang makihalubilo sa tao na hindi man lang sila nakikilala. Naihayag pa ni Juan ang mga nalalaman sa mag-ina. Hindi naman nakaligtas kay Nanay Isabel ang tanong kung paano naging manggagamot ang binata. Gayong hindi naman ito kilala sa lugar. Hindi po ako manggagamot, Nanay Isabel. May alam lang po. Kung kilala nyo si Ingkong Tasyo, tatay ko po yun. Noong araw, sikat na manggagamot ang tatay ko dito sa lugar natin. Ngunit kahit anong buti ng tao, kung mali naman ang nakikita ng paligid ay wala rin. Tumigil ang tatay ko sa panggagamot at bago pa siya pumanaw naipasa po niya lahat ng karunungang alam niyang magagamit ko. Pero ayaw ko pumagaya sa ama ko kung kaya't iilan lang sa kalugar natin ang may alam na marunong ako manggamot. Saka ang tapang niya, Nay. Siya ang kasama ko kagabi. Kung siguro ako lang mag-isa, baka kung ano na po nangyari sa akin Nagkataong nakiangkas siya sa akin papunta sa playa. Ni wala man lang na ikwento sa akin. Saka playa? Ang layo nun, anak Anong ginagawa mo doon? Nako, mahabang istorya Nay. Pero malaki ang utang na loob ko kay Juan. Ayaw ko na pong maglatag ng kwento kasi baka matakot ka po Nahinto ang kanilang pag-uusap nang may narinig silang pamilyar na huni. Ramdam ni Juan na may papalapit ng panganib kung kaya't isinarado nila ng maayos ang bawat pinto at bintana ng bahay. Itinali muna nila si Tio Dodong dahil ayon kay Juan, maaring tawagin nila ito sa pamamagitan ng pag-uurasyon. Samantalang naganda si Nanay Isabel ng mga pangontra kung sakali mang sugurin sila. Sa iisang silid lang sila naupo dahil ayon kay Juan, mas mainam kung sa nag-iisang espasyo lang sila mamamalagi nang sa ganon hindi mahati ang kanyang atensyon kung sakaling magpumilit na pumasok ang mga nilalang. Ilang oras ang lumipas, napabuntong hininga si Juan dahil parang walang nangyayari.
Lumalalim ang gabi pero parang natunugan ng mga nilalang ang kanilang plano. Tinitigan ni Juan ang syoktong na nakapatong sa lamesa. Maging si Conan na nakaupo sa gilid ay tinawag niya. Shh! Conan, kahit umagayin tayo, kakaupo, walang mangyayari. Hahayaan na lang ba nating balutin tayo ulit ng takot? Aba, mamimiyasa mga damo kung pakikiramdaman nilang takot tayo. Tao tayo at teritoryo natin to. Sige, buksan mo ang pinto at ilabas natin ang lamesa. Anong gagawin natin? Diyos ko, Juan, napakadelikado. Ano, lalabas tayo? Akala ko ba matapang ka? Gusto mo magiganti? Saka, wala ka palang sinabi. Sige, ang tiyuhin mo na lang ang yayayain ko. Baka sakaling sumama. Juan, baka mapahamak kayo. Kung pwedeng dito na lang kayo sa loob, saka ilang oras na lang naman umaga na. Hindi nagpaawat si Juan. Ayon sa kanya, hanggang kailan sila iiwas? Hanggang kailan sila matatakot? Binuksan niya ang pinto at nilatag ang mahabang mesa sa tapat mismo ng bahay. Nilagyan din ng upuan at iniayos sa mga inumin. Partikular na ang syoktong na inilagay sa sentro mismo ng lamesa. Halos nanginig ang katawan ni Nanay Isabel dahil ayon dito, baka may mangyaring masama, lalo pat wala ng katao-tao sa paligid. Lahat ng kapitbahay nila ay tulog na. Habang naghahanda si Conan ng mga baso, panay naman ang sambit nito ng panalangin. Samantalang inikot ng 7 beses ni Juan ang bahay habang nagsasambit ng malakas na usal pampatay sa kung sino mang nilalang ang magtatangkang loobin sila. Gamit ang lahat ng aral na natutunan galing sa amang manggagamot, matapos magpakawala ng mga usal, lumuhod ito hawak ang latigong gawa sa buntot pagi. Nandalangin at tumingi ng proteksyon sa ama. Ayon pa sa kanya, anuman ang mangyari, naway bigyan siya ng Panginoon ng kalakasan upang magtagumpay anuman ang nailatag na gampanin. Kay liwanag ng buwan ng mga oras na yon, tanging paghuni lamang ng mga kuliglig ang naririnig. Matapos ang ginawa, umupo si Juan sa lamesang inilatag ni Conan. Isang hilera lamang ang pwesto nila dahil ayon kay Juan, magtatawag sila ng tagabalanse ng upuan. Pre, huwag kang magpakita ng takot. Isipin mo na lang na naging daan to para matuldukan anuman ang mga kaganapan sa baryo natin. Hindi ko maiwasang hindi matakot, pre. Lalo pa sa mga nasasaksihan ko. Buong buhay ko, nilang ko sa paghahanda ng hustisya para sa tatay ko. Pero hindi ko inaasahan na matindi pala ang mangyayari. Nasa likod nila si Nanay Isabel. Hawak ang garapon ng asin. Nakisabat ito sa usapan nila dahil maging ito'y binabalot ng tensyon at kaba sa kung ano ang kahihinatnan ng kanilang ginagawa. Kakahanap mo ng hustisya, anak. Dito tayo umabot. Pero may punto si Juan. Kung mananatili tayong takot at walang gagawin, iisipin ng mga aswang na yan na mahina tayo. Ilang buhay na ang kinuha nila at dinamay papatay ang tiyuhin mo. Kaya siguro ito na lang ang paraan para naman maipakita natin ang ating kalakasan. May awa ang Diyos. Mapapasaan ba't matatapos din ito? Habang nagsasalita si Nanay Isabel, biglang may narinig silang sipol. Biglang uminit ang simoy ng hangin at bumigat ang aura ng paligid. Indikasyong dumating na ang kanilang hinihintay. Samantalang si Nanay Isabel, animoy nakaramdam na ng pagkaantok. Maging si Conan ay napahikab. Pero hindi natinag si Juan. Alam niyang nasa paligid lang nila ang mga nilalang, kaya para malabanan ang nararamdaman, kumuha siya ng baso at pinuno ng syoktong. Diretsyong nilagok ang isang baso kahit pa sobrang pait ng lasa at malakas ang naging hagod sa lalamunan ay tiniis niya. Nanlaki ang mga mata ni Juan nang biglang may lumapag na isang nilalang. Ilang dipa sa harap ng lamesang tinatagayan nila. Nakangisi ito na parang nasisiyahan sa nakikita. Samantalang si Nanay Isabel ay nakatulog na sa gilid at si Conan ay akmang pipikit na din nang biglang binuhos ni Juan ang syoktong sa ulo ng kaibigan. Nakatingin lang sa kanya ang nilalang na nung una ay isa pa lang. Bigla namang napatayo si Conan nang maramdaman ng likido sa katawan. Napasigaw pa ito sa gulat, indikasyong nawala ang kanyang pagkaantok. Akmang magagalit sana siya kay Juan,
nang nanlaki ang mga mata nito dahil sa mga nilalang na nasa harapan nila mismo. Sa paglalarawan niya, mahaba ang mga pangil, may mga mapupulang mga mata, at kawangis ng paniki na may mga malalapad na pakpak. Halos hindi makapagsalita si Conan dala ng takot. Pre, sila na ba yan? Anong gagawin natin? Habang nagsasalita, panay ang abot ni Juan sa kanya ng baso na may lamang syoktong. Ayon kay Juan, itagay nila at ituring na panauhin ang nasa harapan. Niyaya pa ni Juan ang mga itong lumapit sa kanilang mesa at tumagay. Titingnan nyo lang kami. Halik kayo. Tagay nyo na to. Lapit at magsiupo kayo dito. Kayo talagang iniintay namin eh. Dali na at pag-usapan natin kung paano nyo kami kakatayin. Pre naman, paano sila uupo walang upuan? Bigyan natin. Kahit natatakot pero pinilit ni Conan na pakalmahin ang sarili. Nakikita niya kasing isang maling galaw lang nila, buhay nila ang kapalit. Samantalang hindi alintana ng mga nilalang ang patibong na ginagawa ni Juan. Kung bakit malakas ang loob ng binata dahil oras na lumapit sa lamesa nila ang nasabing nilalang, sigurado siyang mamamatay ito. Sa kabilang banda, naging tuso ang mga aswang. Imbis na lumapit sa lamesa, nagsipag-ikot pa ang iba sa likod bahay. Si Tio Dodong ang naging pake ng mga ito na nooy nakagapos sa mahabang sofa sa may sala. Ramdam ni Juan ang naging kabigatan ng paligid kung kaya't panay ang ihip niya ng mga usal, lalo pa sa kinauupuan nila ni Conan. Hinayaan niyang palibutan ng mga aswang ang bahay nila. Sige lang. Ganyang laro ba ang gusto nyo? Sige, umpisaan nyo na. Halos sabay-sabay nagsilapitan ng mga nilalang nang biglang halos sabay-sabay din ang pagliyab ng kanilang mga katawan. Nabigla ang kaharap ni Juan nang masaksiyan nito ang mga nangyari. Napaangil ang aswang dahil hindi ito makapaniwala. Dala ng galit, walang ano-ano'y sumugod din ito sa kanila na siya naman kanyang naging malaking pagkakamali. Akmang hahabultin niya ang dalawa nang bigla na lang itong hinampas ni Juan ng latigo. Hindi lang ang naging usal ang tumama sa aswang kundi naranasan nito ang hagupit ng latigo na gawa sa buntot ng pagi. Ha! Mga demonyo kayo! Ang dapat sa inyo masunog sa impyerno para sa mga tao at pamilyang walang awa niyong kinatay! Halos maubos ang puwersa ni Juan. Samantalang si Conan naman ay inalalayan ng ina na noon naman ay natutulog sa gilid. Binuhat niya ito papasok nang mapagtantong tapos na ang laban. Mababaka sa mukha niya ang saya nang mapagtantong naipagiganti nila ang tatay niya. Na walang kaalam-alam ang kapitbahay nila sa kung ano ang naranasan nila ng gabing yon. Inumaga na si Juan sa lamesa, habang si Conan naman ay nagiinit ng tubig para sa kape. Ilang sandali lang nang lumabas ang binata bitbit ang 2 tasa, inabot niya kay Juan ang isa na noy animoy walang nangyari. Nagkatinginan pa ang dalawa habang ikinakasa ang 2 tasa bago hinigop ang mainit na kape. Hindi ko inaasahan to, pre. Nang dahil sa iyo nailigtas ang pamilya ko sa bingit ng kamatayan. Inalala ko pa kung hindi kita nakilala paano kami ng nanay ko gayong kinupkup pa namin tong tiyuhin kong may yanggaw. Ang langit ang may akda niyan, pre. Hindi natin hawak ang mangyayari sa buhay natin. Kaya ako nga sinasabi sa iyo na maging matapang ka, hindi lang sa salita, maging sa gawa. Tsaka kahapon, parang may nag-uudyok kasi sa akin na puntahan ka. Sapok ang noo, lumabas din si Nanay Isabel na may bit-bit din na tasa ng kape. Nakakaramdam pa ito ng hilo at hindi niya alam kung ano ang nangyari matapos siyang makatulog. Kayong dalawa, hindi pa ba tapos ang pagtatagay ninyo? Sakit ng sentido ko. Hindi ko matandaan kung paano ko napunta sa loob kagabi. Abay parang... Nagtataka si Nanay Isabel na puno ng abo ang bahay nila. Kumpul-kumpul. Di niya maiwasang ilapag ang bitbit na baso sa lamesa at inikot ang buong lugar. Napasigaw pa ito dahil ayon sa kanya kung sino ang nagtambak ng mga abo sa paikot ng buong bahay. Abo pa ito ng ano? Saka bakit nakapalibot sa bahay ko? Conan, anak, sino may gawa nito?
Hayaan niyo na po, ako na po ang bahala. Kung hindi sana kayo nakatulog, di alam niyo kung saan galing yan. Pero, di bali nanay, mas okay nga na nakatulog ka kasi baka kung nakita mo sila atakihin ka pa. Abon ng mga aswang ito. Paano? Saka anong itsura nila, anak? Kayo, nakita niyo ba? Nako nay, parang kawangis po sila ni Tiyo Dodong. Kaso may mga pakpak na yun si Tiyo Dodong wala pa naman. At saka manikahiwan yung mga ganong nilalang. Wala silang sinabi sa kaibigan ko. Kaya tara na nay, mamaya ka na mag-iikot dyan at baka bumangon pa yung mga yan. Dahil sa isinagawang pag-uusal ni Juan, alam niyang hindi lang ang aswang ang madadamay, maging ang mga elementong madadapo sa lugar. Kaya bago pa man umuwi si Juan, nagsagawa pa ito ng ritual pangkala sa mga inilibot niyang patibong. Ayon sa kanya, hindi ligtas ang tahanan kung sakaling si Tiyo Dodong ay hindi pa tuluyang gumaling. Mahirap na kung sakaling biglang lumabas ito na hindi alam ang nangyayari. Kaya minabuti na ring nagsagawa ng kabuuang paglilinis ng aura si Juan. Laking pasasalamat ang naibulalas ni Conan at Nanay Isabel, lalo pat naging maayos na din ang tiyuhin. Hindi pa naman naging ganap ang pagbabago sa pisikal nitong anyo, pero nakakatsakang mag-ina na dadating ang araw at magiging maayos na ang lahat. Makalipas ang ilang araw, nagyayanan naman ang dalawa na mamangka. Pero imbis na gabi sila naglayag, itinaon nila ng umaga. Hindi lang pamamangka ang naging plano. Kasama nila si Tiyo Dodong ay binalikan kung saan nila nakita ang pugad ng mga mandaragit. Kinumusta din nila ang matandang bantay sa nasabing lugar. Sa kasamaang palad, wala na ang mga aso. Maging ang bantay ng nasabing palaisdaan ay iba na din. Hindi na matanda, kundi isang binatilyo kung hindi nakakamali si Juan ay kaedaran ni Conan. Maganda ang pagsalubong ng bantay na nagpakilalang si Fidel. Ayon sa kanya, bago lang sa lugar kung kaya't naghahanap din ito ng kaibigan. Sinamahan pa sila nito sa pag-iikot kung saan malaki ang naging pagbabago ng lugar. Napamangha si Conan sa naging epekto na kanilang ginawa. Ang dating masukal at magubat na bahagi ay naging patag at tinaniman na ng mga gulay. Nakikita na din ang malaking lumang bahay na maaliwalas at hindi na nakakatakot. Inakbayan ni Juan si Conan at Tiyo Dodong. Alam nitong nagtagumpay ang kanilang ginawa. Maging si Fidel ay napasalaysay na din sa mga nangyari. Ayon sa kwento ng binata, ang lugar ay binili ng hindi kilalang tao sa pamilya niya sa pinakamurang halaga. Nagustuhan nila ang lugar kaya nung nakalipat kagad sila ay nilinis nila ang mga espasyo dahil maganda kung sakaling maayos ang pagtataniman ng kung anong nais nila. Dagdag pa nito, ipapaayos ang lumang bahay dahil nais ng pamilyang tirhan. Pero parang may kung ano kasi sa bahay sikreto lang natin to ha. Sabi-sabi kasi nila, yung bahay daw, dating mga aswang ang nakatira. Kaya naibenta kasi hindi din nila maipaliwanag naniniwala ba kayo sa aswang? Nagtinginan ng tatlo at natawa sa naging pahayag ni Fidel. Ganun pa man, inilatag nila ang istoryang hindi man patungkol sa kung anong aswang kundi para mapanatag ang kalooban ng bago nilang kaibigan. Ayaw na nilang ilatag pa ang mga naranasan sa lugar, bagkos mas pinili nila na ibaon sa limot ang lahat. Ayon pa kasi sa kanila, walang saysay kung ang kwento ay sila lamang ang nakakaalam. Dagdag pa nila, pagdating sa usaping aswang, mahirap ipaliwanag kung hindi ang tao mismo ang makakaranas. Wakas. Isang trahedya ang nagpabago sa pananaw ni Conan. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng binata.